Umaga, Ted. Akala ko mag-a-adjourn ka na ng session mo eh. Buti na lang in-overrule ka. Kasi talagang dapat pag-usapan itong proposed anti-political Mm. dynasty law. Gaya Mm. po ng nabanggit ninyo, napakahaba ng prosesong dinaanan. In fact, yung kontradaya nag-submit din ng position paper. Pero apparently, our position as well as the position of other concerned groups and individuals have fallen on deaf ears at talagang malinaw po yung pambubudol. Sorry to use the word pero nabudol po yung malawak nating mamamayan. Hindi talaga sincero yung Marcos administration at yung mismong House of Representatives Committee on on suffrage and election reforms dahil ang sama ng kinalabasang substitute bill na sa ngayon ay unnumbered pa po. Sige po. Professor Danilo Araw, good morning. Salamat po Good sa morning panahon. po. Oo, Prof, medyo meron na kayong konting komento, no? Dito nga po sa nakahain Opo. ngayon na anti-political dynasty bill, may mga opposition lawmakers na po tayo na binawi po yung kanilang authorship dito sa substitute bill. Sige nga po, explain nyo sa amin. Kasi under this bill, ang nakalagay is second degree of consanguinity ang sakop or maaaring tumakbo po sa posisyon sa gobyerno. Bakit po para sa inyo, budol lamang ito ng Administrasyong Marcos and even yung mga lawmakers na pabor po dito sa anti-political dynasty bill na ito? Mahaba po ang listahan ng pambubudol. Simulan natin doon sa nabanggit ninyo. Mas mainam talaga fourth degree of consanguinity kasi kung second degree lang yan, ibig sabihin yung mga pamangkin, yung mga pinsan at iba pang mga distant na kamag-anak ay posibleng tumakbo pa rin. Tapos under this particular substitute bill or consolidated bill, kung ano man yung termino rito na unnumbered sa kasalukuyan, ina-allow din yung dynasty succession. So ibig sabihin, kahit kamag-anak mo, regardless of consanguinity, toward the end of your term limit, pwedeng sila yung pumalit sa'yo. So nadidefeat din yung purpose ng anumang anti-dynasty measure kung ia-allow mo yung dynasty succession. Tahimik din ito sa usapin ng party list representation, ang posisyon ng kontradaya habang wala pang linaw yung genuine party list reform bill, isama na natin sa anti-dynasty law yung gagawin sa party list at ipagbawal yung mga dynast na kontrolin yung party list system na dapat ay para sa nasa laylayan ng lipunan. Tahimik din ito sa usapin ng key elective positions, particular yung posisyon ng secretary, undersecretary at assistant secretary na basically these are presidential appointees. So posible pa rin yung magkakamag-anak sa kabinete o may mga apo na undersecretary or assistant secretary na nangyayari sa kasalukuyan. Oo. So marami-rami po kayo nilatag tungkol nga po sa Opo. kung bakit para sa inyo talagang malaking budol po itong anti-political dynasty. Sir, may sinasabi po yung Makabayan Bloc dito. Ang sabi nila, wala daw under the 1987 Constitution na i-regulate ang political dynasty. Ang Correct. sabi daw po ay total ban. Ano po ba mismo ang sinasabi nga ng 1987 Constitution about political dynasty? Ginagamit yung salitang prohibit, hindi regulate, hindi normalize or institutionalize. Don't get me wrong dito sa substitute bill, kaya merong elemento ng pambubudol, sinasabi nila they prohibit the political dynasty, pero ang prohibition nila ay limitado lamang sa second degree of consanguinity, gaya ng nabanggit po ninyo, bukod pa sa inaalaw nila yung national position, tapos may kamag-anak sa provincial or even local levels. Ibig sabihin nito, hindi pa rin uubra yung isa lang sana na wala nang iba pang kamag-anak within the fourth degree of consanguinity na siyang ninanais po sana natin in order to give substance and to lend credence doon sa framers po ng ating 1987 Constitution. At ito ang magpapaliwanag kung bakit yung mga natitira pa na dating constitutional commissioners noong 1980s, may pagtutol din sila sa isang proseso na talagang mas nire-regulate mo more than prohibit yung political dynasty po. So ulitin ko lang nakalagay po sa substitute bill, they prohibit the political dynasties, pero if you look at the intent of the bill, hindi po prohibition ang nangyayari, kundi regulation, normalization, institutionalization.
So, ibig sabihin parang gagawing legal nang hindi na lalaman ng tao na Yes. naiintindihan 'to, na ginagawa nilang legal. So in short, parang binobola tayo, niloloko tayo ng substitute bill na Ay, ito? kaya po budol ang tawag natin dito kasi po exactly what you said, nakalagay kasi yung may prohibit yung title mismo anti-political dynasty law, tapos particular sa section 2 if I'm not mistaken ilang beses ginamit yung salitang prohibit. They prohibit this, they prohibit that, pero yung actual na implementasyon, kung susuriin mo yung konteksto ng batas, inaalaw. Merong konting limitasyon dun sa usapin ng second degree of consanguinity. Halimbawa, yung gobernador hindi po pwedeng magkaroon ng kamag-anak na vice governor within the second degree, pero hanggang sa ganung level lang. Or sa national level, kung presidente ka, hindi po pwedeng vice president or senador yung within the second degree of consanguinity. Hanggang dun lang, napaka-cosmetic at napaka-limitado. Pero pwede pa rin silang mamayagpag sa local level. And don't get me started in a situation na sa isang rehiyon may isang dynasty, pero the same dynasty posible pa rin mamayagpag sa kabilang rehiyon. At yun ang laro ng ilang mga political dynasty sa kasalukuyan, hindi lang isa yung baluarte nila, kundi iba't ibang rehiyon pa po ng Pilipinas. Oo. Sir Dan, may version ang Senado na Apa. ito ba yung inyo na napag-aralan? Gaano kaiba yung version nila Senator Ontiveros dito sa version ngayon na naging substitute bill? Okay, syempre may ilang komento pa rin sa Senado, pero yung panibagong pakikibaka natin ay doon na mismo sa level ng Senado kasi talagang mahirap umasa sa mga miyembro ng Kamara de Representante. Ang panawagan natin sa Senado, partikular sa mga nag-file ng mga anti-political dynasty bills doon, paki-consider naman po yung elective positions. Yun yung isang usapin. Ikalawa, yung usapin po ng party list representation. Kasi sa aming obserbasyon, hindi masyadong nakalagay yung mga spesipikong provision na nais po sana nating i-register or i-manifest para po maging genuine at tunay na anti-political dynasty law ang anumang ifa-file sa Senado po. Okay, kasi 'di ba ang dito ang press release ng presidente dito, certified urgent ito, mamadaliin. Doon din sa punto ng mismo ang COMELEC nagsasabi na may mga ilang pang dapat na detalye na gawin Yes. dito at huwag ipaubaya sa kanila yung IRR nito na naman kasi baka magkaroon ng question. Sa pagmamadali na usapin, ano ang iyong take dito, Sir Dan, na minamadali nila ito at baka nga eventually ang manaig dito, ito nang gustong mangyari ng Pangulong Marcos kasi anak niya dito nagsulong sa House eh. Go ahead. Opo. Okay, tama po kayo. Kumbaga whether nagmamadali or hindi, the bottom line remains na yung House Bill number 6771, yung pangunahing batayan nitong substitute bill na ito at sino ba yung author ng 6771, exactly what you mentioned, si House Speaker D at si Representative Marcos na anak ng kasalukuyang Pangulo. So medyo awkward nga na parehong miyembro ng dinastiya, yung D sa Isabela at yung mga Marcos sa Ilocos, ang nagsusulong ng ganitong klaseng, I'm sorry to say again, pambubudol. Kasi kahit si Marcos Jr. mismo, nakikita natin hindi masyadong sincero sa kanyang ninanais na magkaroon ng tunay na anti-political dynasty law. Ang gusto niya magkaroon ng batas na magja-justify sa pananatili ng mga political dynasty, bagamat may konting restriction. Pero itong mga restriction na to, napakadaling pangibabawan dahil gaya ng nabanggit kanina, ang laro ng mga dynasty sa kasalukuyan na mamayagpag hindi lang sa isang baluarte kundi sa marami pa. Sige, so ngayon kasi yan ang sitwasyon and most likely ito hong version na ito ang isusulong po sa plenaryo at Yes. malamang maaprubahan. So kayo kaninyo ngayon ang laban nasa Senado. And then kung sakasakali man, yung nga dito yung pagtatalo nito sa Bicameral Conference Committee kung parehong ang lulusot ito sa kanilang plenaryo.
tama po kayo. Tapos syempre, sino ba ang pipirma nito ayon sa ating batas? Yung Pangulo pa rin. So kahit na sabihin mong medyo quote-unquote progressive or matino yung ilalabas na anti-political dynasty law, just for the sake of argument, pwede pa rin mabito ito ng Pangulo. So yun yung isang usapin. Pero syempre, we will not give up kahit na medyo nakakadismaya yung nangyari sa House of Representatives. Ihanda natin yung ating sarili. Kung madismaya rin tayo sa Senado o sa bicameral committee, tuloy pa rin yung laban. At talagang kailangang mapanagot yung mga tao na nagnanais na illegitimize at inormalize itong setup ng political system natin na namamayagpag pa rin yung mga dinastiya. Yun yung kailangan Tsaka syempre yung pressure politics, yung paninigurado na yung sambayanan ay talagang updated at alam kung bakit natin dapat tutulan ito, ituloy lang po. Kaya malaking pasasalamat sa media, lalo na po kayo, na patuloy na tinututukan yung issue na ito. O sige, so kami din naggagawa ng kaparaanan para makapanayam dito yung counterpart in the Senate, si Senator Risa. Kasi nga sa lower house, si Congressman Adjong nakapanayam nga namin at ako mismo hindi ko inaasahan itong kanyang magiging version sa aming hinabahaba ng panayam. Pero anyway, nandidiyan na yan. Salamat Sir Dan at kami po'y katuwang po ninyo dito po sa ating matagal na pinag-uusapan na katuparan sa diwa ng ating saligang batas. Apo. At ito nga po yung reforma sa ating party list. Salamat po, Sir Danny. Yeah, mapagpalayang umaga maliban doon sa mga nagsusulong ng pekeng anti-dynasty law. Good morning. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo